Hello, what's up? Unboxing time! So, may dumating na package. Seal na seal to po yan. Hindi po natin ginagalaw. So, anong package ito? Well, actually ito yung nire-request ng nakaraang araw kasi nag-trending siya na pinakamurang 5G smartphone. Ano ito? Kung may idea na kayo, good. Ang device na to is the TCL. Sa mga hindi po nakakaalam, may nagtanong din kasi kung okay ba daw, kasi ang mura-mura daw masyado. Kasi hindi nila kilala yung brand na TCL. Ang TCL brand po is mostly mga TV. Alam ko, at least ako, doon ko sila nakilala dati. Bata pa lang ako, may TCL brands na. Virgin pa ako noon. Alam ko, may TCL brand na. So, and alam ko matagal na rin silang gumagawa ng smartphone. Hindi nga lang talaga ganun kasikat sa Pilipinas. But, TCL brands are kilala naman. May pangalan naman na silang pinangangalagaan at reputasyon sa paggawa ng mga electronics. Pero, in my case, first time ko po mag-unbox ng isang TCL smartphone. So, worth it ba sa pera nyo? Kahit ito pa ang pinakamurang TCL na 5G smartphone sa industry ngayon, ang tanong, worth it ba ito? Worth it ba? Yun ang pinakamahalagang tanong dito lagi sa channel eh. Worth it ba sa pera nyo ang smartphone na ito? So, TCL 20R 5G. So, medyo mahirap tandaan yung pangalan. Dapat sinimple lang nila. Abangan natin specs sa kanya. So, this is supposed to be 6.52-inch HD+, so 720p. 90Hz. 5,000 pesos, meron ka ng 90Hz screen refresh rate. Matinding offering ito. 5G na po ito sa 5,000 pesos, 4,500 mAh sa 5,000 pesos, and octa-core sa 5,000 pesos. Gusto ko lang i-emphasize sa inyo yung 5,000 pesos kasi may iba dyan, magre-relax na naman, ay ganyan to lang, ganito lang. Nakakalimutan nyo yata na 5,000 pesos lang ito para mag-inarte kayo na parang bumili kayo ng flagship smartphone, ano? Minsan may mga comment section talaga napaka-unrealistic na mga expectation, tapos pinag-uusapan lang pala natin is sobrang mumurahing price lang, ano. So ito na, bubuksan natin. Hopefully tayo biguin ito ang TCL, first TCL sa channel na to. Okay, tabi muna natin, mamaya natin silipin yan. Ang kasama sa box ay pangsundot, literature, start guide, blah blah blah, screen protector, hindi po siya tempered, jelly case, old school style na headset. Uy, may headset. 5,000 pesos, may headset ha. USB Type-C na charger. And 10 watts na charging brick na may pangalang TCL. So basically, ito po ang kasama sa box. Okay? Kasama mo na dyan yung literature. Alright, umpisa na natin. So ito na nga po siya. There is some certain weirdness dito sa unit na to, no? TCL. Yung pakiramdam actually plastic na plastic eh. So yeah, as expected ko naman na to sa 5,000 pesos na price tag niya. Sa taas, andito yung headphone jack, may noise cancellation in fairness, and andito yung SIM tray. Open natin. So it's a hybrid SIM tray. Pwedeng isang SIM card at isang micro SD card, or dalawang SIM card, walang micro SD card. Sa baba, USB Type-C at dalawang speaker grill. Walang microphone dito. So, malamang main microphone na pala itong nasa taas. Kasi walang microphone ako nakikita rito unless may microphone dyan sa isa sa mga speaker grill. Power button and the volume rocker. Pansin nyo yung texture niya sa gilid. I'm not sure kung makikita ito sa camera. Parang ano siya, parang may pagkagasgasi ng konti na parang matte na hindi ko maintindihan. Maganda actually, maganda yung details eh. Kita nyo ba? Ganda ng details. So, medyo may konting grip dahil dyan. Ramdam mo yung gaspang kasi parang liha ng konti. Yun yung pakiramdam ng konti lang. Pansin ko lang. And then, the camera of course. Nakalagay dito, AI camera, macro lens. At hindi ko na mabasa yung ibang part. 5G. So, yun lang. At may fingerprint sensor tayo sa likod. Honestly, honest tayo. Hindi premium ang feeling. Pero okay lang naman yun kasi sa itsura, sa unang tingin, mukhang okay naman siya. Pero yun, pag nahawakan nyo, hindi premium ang feeling. Parang may something. Ramdam na ramdam mo yung pagka-plastic niya. Kulang din sa bigat. Masyado siyang magaan actually. Yun lang naman. Observation ko pa lang naman sa feelings. Sa feelings ko. And then sa taas, meron tayong
Ayan, teardrop notch. Kita nyo ba sa reflection ng ilaw? Teardrop notch lang po siya. Sa 5,000 pesos po tayo. Huwag po kayo ulit mag-inarte na parang nakabili kayo ng flagship smartphone. Tapos buksan na natin. Battery empty lang ba? Ay mag-on? Ay mag-on? Wait. Huwag naman sana. Diyos ko, don't tell me ito ay bootloop issue din. Or break issue na. Talagang hindi na nagbubukas. Hindi naman siguro. Paglaro naman na masyado ang tadhana pag ganun. Baka nga ano lang, low-bat lang. Battery empty ka nga. Let's see. Yun, nag-vibrate. Pero walang logo. Sobrang empty. Bigyan natin siya ng 10 minutes para mag-charge. Okay, may sign na po na napakita. Battery empty nga talaga siya. So, bigyan pa natin siya ng ilang pang mga 10 minuto para pwede na natin siyang i-on. Medyo alanganin pa pagka ganyan eh. Ngayon lang nagpakita yung battery indicator eh. So, 10 minutes. So, try na natin. 10 minutes na mahigit. Actually, okay, naka 15%. I guess pwede na natin buksan. Let's see kung gaano karami ang bloatware, so on and so forth. TCL. Okay, simple lang. Walang masyadong granding animation. Ayun pala yung animation. Fairness. Ganda. Okay, set up muna natin. Mabilis. Try natin yung fingerprint. Okay, mukhang responsive. Yung haptic niya medyo masyadong mahina. Mahina yung haptic. Pero okay lang. Next vision. What's that? Okay, sige. On natin. Image enhancement at saka video enhancement. Home screen and drawer, syempre. TCL style. Sige, try natin yung TCL style na yan. Setup complete. Check muna natin kung mataas ba, kung masyado ba maraming bloatware. Okay, so from here, may mga bloatware na konti, Office Suite, may maraming ang bloatware. Google mostly, then may mga games, news, blah blah blah. Hindi naman ganun karami. May bloatware pero hindi ganun karami. So, average bloatware lang. So, pwede na siguro itong tanggalin. Like this one, let's see. Yes, pwede namang uninstall natin yan. So, okay naman yan. Uninstall, pwede uninstall. Yung iba siguro hindi, pero at least hindi ganun karami yung bloatware niya. Mukha lang marami kasi nakasegregate alphabetically eh. Pero hindi siya ganun karami actually. So almost stuck. Okay? Ngayon punta naman tayo sa settings. Anong meron sa settings? Basically, sa display, try natin napin yung 90Hz. Okay, legit. Nandito po yung 90Hz, smart refreshing, 60 and 90. So 90 natin, set natin sa 90 para sure. Status bar and notch, show network speed. Yes, I would love that. Inside battery, of course. So pwede natin baguhin yung representation ng notch. I prefer nakita na lang dito kasi para ma-maximize natin yung estate doon. Edge touch, what is this? Narrow black zone. Oh, okay, may edge. Ako nakikita ang pink. Nakikita niyo ba yung pink? Yan, may pink sa gilid. For accidental touch. White, black. So, itong pink na part na to, pag na-touch mo okay lang. Hindi siya magkakaroon accidental touch. Ito yung default. Ito yung narrow. Okay. So, ilagay lang natin sa default siguro. Dark mode. Let's see the dark mode. Okay. Hindi siya full black talaga, no? By the way, the screen is LCD. So, yeah, you can really expect na super dark talaga, black talaga, as in black na black. Ngayon, check natin yung camera. So, ito ang image niya. Ito yung portrait mode. Actually, impressive yung portrait mode kung papansin nyo. Maganda, malinaw, at saka malapit sa katotohanan yung kulay niya. Mas malapit po ito. Hindi niya sinasaturate yung kulay ng aking subject. As you can see, yan o. Hindi naman exact, pero mas malapit. Hindi kagaya dun sa Infinix na sobrang nakasaturate yung kulay. Sobrang tingkad ng pula. Ito mas malapit sa katotohanan yung kulay. And then, sa separation ng background, kitang-kita naman natin, binlur niya talaga. Blur talaga yung background. This is the portrait mode, by the way. Tapos, yung edge detection niya, hindi naman pulido, pero okay din. Kasi, biruin mo, nasa gitna yan ng kanyang braso, pero napalabo niya pa rin. Pero, medyo lumabo din ng bahagya, yung braso nga lang, no? Pero, overall, pagdating sa linaw, maganda naman, malinaw naman, okay? I believe this is a 50 megapixel na sensor. Ito naman hindi portrait mode, ito naman yung normal lang nakuha na shot. So medyo blurred pa rin pero hindi ganun kasing aggressive nitong kabila na talagang halos mabura na yung mukha. While dito sa normal na kuhan, medyo burado lang. So okay na din. And then ganun din dito sa kabila. So
I think mas maganda ang camera nito compared sa basta kung anong gusto mo lang naman kung gusto mo lang naman na realistic, mas malapit kasi yung kulay niya sa real color ni Luffy na nandito sa akin ngayon sa bahay. Try nga natin naman ito naman, kuha niya rin, ang ganda ng sharpness dito. And pag zoom, okay, may konti ng pero basically good pa rin naman ito. Maganda yung pagkakamalinaw niya po. Maganda yung camera nito. Hindi ko na-expect. Sa 5,000 pesos, maganda yung camera. Okay? Again, nilalagay ko lang ang expectation natin sa lugar ha. This is 5,000 pesos. Hindi tayo pwede ma-expect ng flagship level. So, try muna natin sa video. Wait. Sa video niya, ang maximum resolution niya ay 1080p at 30 fps. Okay? 1080p, 720. So, ang gamitin lang natin dito is yung 1080p since yun lang talaga pinaka-usable sa panahon ngayon. Almost useless na ang 720p. Bihira na may gumagamit yan. So, ito na po siya ngayon. Ito po ang kanyang full volume. 50 megapixel. Kamusta naman? Try natin mag-boom. Times 2. And then times 4. Medyo may noise na. Kita nyo sa may gilid-gilid ng mga guhit ng mga bandang buhok. May konting noise pero I think okay pa yan. Nasa naman tayo, low light naman po kasi itong room. And then, kamusta naman sa panning? Medyo may after image na naiiwan kapag nagpapanning tayo. So okay lang yan. Again, this is 30 fps. Pangit na naman kapag 60 fps ganyan. Pero hanggang 30 fps lang kasi. So yun. Check naman natin yung kanyang separation kung magpo-focus tayo sa isang bagay. Uy, maganda. So, okay. Marunong siyang mag-separate ng subject. Kamusta naman ang audio? Okay ba? Ito po ang kanyang main camera. 50 megapixel. So, ito ang mga camera features niya. Auto, video, portrait, panorama. And then, click mo dito yung hamburger menu. Ito pa yung extra pang mga features niya. Pro, stop motion, slow-mo, light trace. Hindi ko alam kung ano yung light trace. I think long exposure yan. And then the super macro. Alright, since minamarket ito pinakamurang 5G, check natin kung kaya niyang, kung gaano kabilis ang kanyang 5G network, okay? So isasalang natin siya ngayon sa speed test. Una, off natin syempre yung Wi-Fi, naka-on na yung data, mobile data, and naka-on na rin yung 5G. Ayun, naka 5G na po siya, okay? Let's see. Tanggalin muna natin yung mga paraphernalias dyan. Make sure na walang ibang nakasabay na mga apps para full power siya. So wala po yung kasabay na ibang apps. Siya lang. And let's go. Unang try. Again, mahina po ang 5G dito. Mas malakas dito ang 4G. So tatry lang natin muna ng 5G and then lilipat tayo sa 4G LTE niya. Kung malakas. Wow, that's below 20 Mbps. That's underwhelming sa 5G. Okay, medyo underwhelming yun. I was expecting more. Lipat na tayo sa 4G. Medyo underwhelming eh. Para sure na lang talaga. Again, kasi sa area namin dito, mas malakas ang 4G kaysa sa 5G. So that is why. In fairness, supported niya ang VoLTE. So goods. So gagana ang inyong mga dito SIM card dito. And now, let's try. Again, currently nasa 4G na tayo. 4G plus pa nga yan actually. Refresh. And then, let's go. Sulit ba ang 5G marketing na ito ni... ayun. Finally, some hope. So goods. Mukhang goods na goods ang ganyang mobile data dito. Okay? Again, sa area namin, may ang 5G, mas malakas ang 4G. So baka sa area nyo, iba ang sitwasyon. Baka may mas malakas ang 5G. So baka mas ma-take advantage nyo yung 5G speed niya. Or sa mas liblib pa na lugar, baka mas malakas pa sa inyo ang 3G. Ouch, masakit yung pag 3G na talaga pinagtsatsagaan. Pero 3G still an internet, so yeah, baka ganun. So yun. Anyway, 4G, okay naman, decent. Nasa decent siya. Kasi supposedly, like kung ang iPhone ang gagamitin ko rito, yung nakita nyo naman na siguro yung mga past test ko, ang dami ko ng best na pinakita yung test ng iPhone sa 4G. 4G lang, hindi din 5G kasi mahina ang 5G rito. Naglalaro ng 150 to 200 Mbps. So I guess okay na rin naman to compared naman sa dati sa mga Helio G series na tinest ko. Lahat ng Helio G series hanggang sa pinaka-recent na Helio G99 hanggang 29 to 30 Mbps lang yata at best. So 50 Mbps, that's
Actually, almost double na rin naman ang speed. So, okay na po yan, I guess, sa mga budget user. Again, this is a 5,000 pesos na smartphone with 5G capability, just in case na may 5G signal sa inyo. And Dimensity 700. Dimensity 700 is what? Pwede na pang gaming kahit nasa low to medium settings. Goods na po yan. Anyway, yun lang muna. Kung gusto nyo full review ko to, sabihin nyo lang sa comment section. Abangan nyo, full review. Doon i-test natin. Again, this is just an unboxing and impression. So, expect nyo na hindi pa ito yung final ko talaga na verdict. Pwede pang mabago ito along the way na ginagamit ko siya every now and then. For this coming week or weeks, depende kung tingin ko okay siya gamitin. At may mapansin ako na pwede ko na sasabihin sa inyo, okay? So again, this is TCL 20R 5G. Hirap tandaan ng konti. And sa tingin nyo, anong mga expectations nyo? Goods ba? Para sa price? Ito lang masasabi ko ha. Sa 5,000 pesos, I think very good siya sa price. Pero abangan nyo yung full review. Kung gusto nyo mapanood yung full review, sabihin nyo lang sa comment section. Yun, hanggang doon na lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.